Morning! Good morning! Ayan, batiin po natin yung mga katabi natin. Good morning! Good morning. Yung walang katabi, batiin niyo yung upuan niyo, ang katabing upuan. Good morning! Ayan, isang mapagpalang umaga po sa lahat. At tayo po ay nagagalak sa umaga na to. Amen? Tayo po ay nagagalak dahil sa kabutihan ng Diyos. Amen. At tayo po ay nagagalak dahil maganda ang panahon. Kumbaga, there are a lot of reasons para ang mga anak ng Diyos ay magalak. Araw-araw. Amen. May problema man o wala, ang kagalakan po ng Diyos ay hindi po nagbabago. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Amen. Ayan. Siguro sa may hangin na lang si Winnie, kailangan niya po kasi ng hangin. Sa tapat ng electric fan, para hindi siya nainitan. Dito ito yung electric fan, ayan sa tapat, ayan. Ayan, salamat sa Panginoon. Yung isa kasi yung nandyan, ba't pinalitan? Yung electric fan pinalitan niya, yan yung nandun eh. Sige po, siya po ay okay na. Pwede na po tayo at nandyan po ang ating mga ushering para mag-assist kay Winnie. Nangyayari po talaga kay Winnie yan. Dahil minsan yung mainit, nagtitrigger po sa kanya. Dahil epileptic po si Winnie. Ayan. Hallelujah. Ayan, nais ko rin humingi ng pasensya. May mga kasama po tayo ngayon at nais po natin silang i-welcome. Amen? Amen. Welcome po sa SCM, ang ating mga kapatid. Nandito po ang kapatid ni Connie, sila Belen, Kuya Elmo. Lahat po yan, side ni Connie. Welcome po sa Sambahayan Kristiyano Ministries. Kami po ay nagagalak. Nakasama namin kayo muli ngayon. Dati ganito ka lang eh. Bata pa po kasi sila nung makasama namin. Ngayon mga dalaga na po sila. Kaya masaya po kami na ngayong araw na to, kasama po namin kayo. At dito na po ang ating iglesia. Ayan, ang Sambahayang Kristiyano Ministries. Purihin po ang Panginoon. Ayan, welcome po sa SCM, sa ating mga kasama. Si Belen po kasi 5 weeks lang siya dito sa Pilipinas. So parang December, aalis na rin po siya. Pero salamat sa Diyos, siya po ay narito kasama natin ngayon at nagdala pa siya ng marami din. Kaya welcome po sa lahat. At tayo po ay magsisimula na. Salamat sa Panginoon. Okay na po si Winnie. Yan. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Let everything that has breath praise the Lord. In season and out of season, we must praise the Lord. Amen. Tayo po ay manalangin. May mga magdiriwang po ng kanilang kaarawan. No, pag-pray natin yung mga magbe-birthday. On the 16th, yung apo ni Nanay Saleng, si Sean Riley. No? Ay, ngayon po yun, birthday ng apo ni Nanay Saleng. On the 20th, si Belen, magbe-birthday. No, this coming Thursday. November 21, birthday po ni Nanay Peli. And then si Winnie,
Birthday ni Winnie, si Nanay Peli sa November 21. November 18, sorry, baliktad po ang pagkakasulat ko. Si JJ, yung bata, nandun sa labas. Birthday niya po sa November 18. Wala na po ba sa mga bisita natin? Wala nang may birthday this coming November? Wala na? Wala na? Wala na. At pag-pray din natin sila Tatay Inyong, Nanay Iliang kasi naliliyo din po sila, no? Kaya medyo tinatapat din natin sila sa electric fan. Ang batang si Ella, si Nanay Glo, and then si Jen. Continuous healing po kay Jen. Pag-pray po natin. So there are a lot, no? Marami po tayong ipapanalangin. Kaya naanyayahan ko po ang lahat. Manalangin na po tayo. Tayo po ay tumungo. At kausapin natin ang Panginoon at hingin natin ang habag ng Diyos sa oras na to. Lord, maraming salamat po sa umaga na to. Thank you, God, for another life. Lord God, na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Tunay nga na napakabuti mo, Panginoon, sa kabila ng mga nararanasan ng bawat isa namin bilang mga nilikha mo, Panginoon, nandiyan ka pa rin, inaabot mo kami. Kaya salamat po, Panginoon. Dinadalangin namin sa iyo, God, ang mga magdiriwang ng kanilang kaarawan, si Sean Riley, Panginoon, si JJ, Panginoon, itong mga bata na to, bless mo po sila, God, at lagi naming dalangin, ilayo mo po sila sa anumang sakit at karamdaman, at lumaki ang mga bata na to na may banal na pagkatakot po sa iyo, Panginoon. Ganon din, Lord God, si Belen, si Nanay Peli, si Winnie, Panginoon, salamat sa kanilang mga buhay. Patuloy na gamitin mo po sila, Panginoon, sa kanilang pagkakatawag. O Diyos, magamit mo sila. Si Belen, siya po ay nag-a-abroad. Doon din sa abroad, maging salt and light po siya doon sa lugar kung saan mo po siya dinadala para magtrabaho, Panginoon. Si Nanay Peli and si Winnie, Panginoon, Lord, tunay nga mas alam mo kung anong nilalaman ng kanilang mga puso, Lord God. Silang lahat na magdiriwang ng kanilang kaarawan at hindi po maiksi ang iyong kamay upang hindi ipagkaloob, O Diyos, sa kanila kung ano man yung kanilang kahilingan, Lord God. Mas alam mo to kaysa sa amin. Kaya binibigay po namin sa iyo, Panginoon, ang kanilang mga request, ang kanilang dinadalangin, ang laman ng kanilang puso. I-bless mo po sila, mahabang buhay. Wala rin sakit karamdaman sa pangalan mo, Panginoong Yesus, sa mga kapatid namin na to na magse-celebrate ng kanilang mga kaarawan. Ganon din kila Tatay Inyong, Nanay Ilyang, Nanaliliyo, Panginoon, Lord, palakasin mo rin sila. And si Winnie rin, salamat, Lord, sa kagalingan na itinamo mo, binigay mo sa kanya ngayon, Panginoon. Lord, lahat ng merong hindi magagandang nararamdaman sa oras na to, we ask for your healing touch right now, in Jesus' name, Lord God. Ganon din, Panginoon, si Nanay Glo, we continue to ask for complete and fast healing, Panginoon, and even to Jen Bondal, and kay Ella, yung batang si Ella, Panginoon, kung ano man yung nangyayari sa kanya, bakit siya laging nagtatantrums, Lord, ikaw ang nakakaalam, kaya tulungan mo po yung mga magulang niya, Panginoon. And to each and every one of us here, Lord God, tinataas namin sa iyo, Panginoon, anumang mga daladala ng bawat isa, anumang mga pagahe ng bawat isa, binibigay po namin ito sa iyo, God. At wala po kaming malilingid sa iyo. Kaya patuloy kaming nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. Kasi alam namin na alam mo naman kung ano yung mga nagagawa namin, Panginoon. Sa kabila ng mga pagkukulang namin, lagi kang handang tanggapin ang bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat sa iyong katapatan. Salamat sa iyong pag-ibig. Purihin ka, dakilain ka. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Hallelujah. Napakasarap pong purihin ng Panginoon. Mas lalo po natin kikilalanin ang ating Diyos sa oras na to. Pag-usapan po natin ang kabanalan ng Diyos. Amen? Ang Diyos po natin ay banal at wala pong, naniniwala ako, wala pong, kumbaga, walang mag-o-oppose, walang magre-reject, or walang mag-iignora dito po sa pag-uusapan natin at sinasabi natin na ang Diyos natin ay banal. Amen? So buksan po natin ang ating mga Biblia sa unang Pedro, Kabanata 1, talata 13 hanggang 16. So Tagalog na Tagalog po, baka may mga Inglesero sa atin. 1 Peter chapter 1, verses 13 to 16 po yung ating verse sa araw na to. 1 Peter chapter 1, verses 13 to 16. Yan. Meron na po, nakita na po natin, unang Pedro,
Ito po ay sinulat ni Pedro. Basahin po natin. Ito po ay Tagalog, ang aking babasahin. Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan, magpakatatag kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatakuhin ninyo kapag nahayag na si Hesukristo. Bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal. Anong sabi? Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal anuman ang inyong ginagawa. Ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Amen. Salamat Panginoon sa pagkabasa po ng iyong salita, banal na Espiritu. Ikaw po ang magpahayag, ikaw po ang magturo, ikaw po ang magpaunawa sa iyong salita sa umaga na to. In Jesus' name. Amen. Napakaganda po na sinasabi ni Pedro rito na kung saan ay tayo po ay binibili na niya o binibigyan niya ng mga dapat na ginagawa o dapat na isa sa pamuhay ng isang mga mananampalataya na. Ang kausap po ng Biblia na to ni Pedro, ang sinasabihan niya po rito ay yung tinatawag na po nating mga believers. Sino yung mga believers? Sila na po yung mga mananampalataya na kumikilala na sa ating Panginoong Hesus, sumusunod sa pagkatawag ng ating Diyos, yung mga anak na ng Diyos, at tayo po ay kabilang sa mga believers na tinatawag. Amen. So ano po bang ibig sabihin pag sinabi natin, kasi sabi niya dun sa huli, sa verse 16, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal, may quotation yon, hindi si Peter yon, si God yon. Amen? Kasi yun yung sinabi ng Diyos sa 1 Samuel chapter 2 verse 2, puntahan lamang po natin. 1 Samuel 2:2. Hindi po sinabi ni Pedro na siya yung banal. Ang kinoon po ni Pedro dito, kung ano yung sinabi ng Diyos na siya ay banal, in 1 Samuel chapter 2 verse 2, sabi po rito, kayo lamang ang banal Yahweh, walang makatutulad sa inyo, walang ibang kanlungan ang mga matuwid, liban sa inyo. Ang Diyos po natin ay banal. Isaiah chapter 6. Titingnan lamang po natin yung mga verses kung saan sinasabi po. Actually, marami po ito. Magbabanggit na lamang po ako ng ilan. Katulad po ng mga binabanggit ko ngayon na pinapakita ang kabanalan po ng ating Diyos. Isaiah chapter 6, umpisahan po natin sa verse 1. Nang taong mamatay si Haring Uzias, nakita ko si Yahweh. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan, at bawat isa'y may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa muka, 2 sa buong katawan, at 2 ang ginagamit sa paglipad. Wala silang tigil sa kasasabi sa isa't isa ng ganito. Anong sinasabi ng mga anghel? Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan. Ang kanyang kaningning ay laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako, marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako'y isang makasalanang nakakita kay Yahweh, ang makapangyarihang hari. Pagkatapos may isang seraping sumipit ng baga sa dambana at lumipad na patungo sa akin. Anong ginawa ng serapin, ng anghel? Ang baga ay idiniit sa aking mga labi at sinabi, wala ka ng sala, napawi na ang mga kasalanan mo. Narinig ko ang tinig ni Yahweh. Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, si Isaiah po ito. Narito po ako ang isugo ninyo. Yan. So dito po makikita natin yung kabanalan ng Diyos. Pag kasi sinabi natin banal, parang napaka-light lang ng word na minsan or kadalasan ng mga tao, kahit mananampalataya na, pag sinabi mong banal ang Diyos, ganun lang, banal ang Diyos. Pero how do we really treat God sa kanyang pagiging banal? Do we really respect? Do we really give regard to our Lord Jesus Christ because He is holy? Paano natin tinatrato ang Diyos sa kanyang pagiging banal? Diba? Madalas kasi, alam lang ng mga tao, alam natin ang Diyos ay banal. Pero paano mo siya tinatrato? Katulad ni Isaiah, katulad ng mga
Israelita. Hindi sila makalapit. Ayaw nilang lumapit. Moises, ikaw na lang. Kung kayo po'y nagbabasa ng Biblia, yung kwento na to yung sinasabi ko. Moises, ikaw na lang makipag-usap sa Diyos. Mamamatay kami. Bakit hindi nila kaya ang presensya ng Diyos? Sapagkat siya'y banal. Amen. Hindi natin kaya ang presensya ng Diyos. Ang kabanalan na din po ng Diyos ay, alam mo yon, pagka, alam mo, banal ang Diyos, meron kang banal na pagkatakot sa Kanya. Kapag ka alam mong banal ang Diyos, hindi yung alam mo lang siya sa isip, alam mo, nauunawaan mo, paano yung pagiging banal ng Diyos. Na katulad nito, kinilala ni Isaiah, marumi ako, ang Diyos ay banal. Nakita mo kung gaano siya kalaki. Yung laylayan ng damit niya, sakop ang buong templo. Nakita natin gaano kalaki ang ating Diyos, gaano siya kabanal. Walang ibang ginagawa ang mga anghel sa langit kundi ang magpuri. Darating ang araw ang mga anak ng Diyos, kapag kapiling na ang Panginoon, ano na lamang ang gagawin? Magpuri. Kaya dito pala, huwag nang tatamarin magpuri. Amen. Dahil wala tayong ibang gagawin sa langit, sa piling ng Diyos, kung hindi magpuri at sabihin ang kabanalan ng Diyos. Yung pagkilala sa Kanyang kabanalan. Amen. Sabi dun sa verse natin kanina, in 1 Peter, no? Habang hindi pa nahahayag, darating ang araw, mahahayag ang tunay na kalagayan ng Diyos. Makikita, malalaman natin ang tunay na kalagayan ng Diyos. Amen? Bagamat sinasabi po sa John 4, ang Diyos natin ay Espiritu. Amen po. So, ang Espiritu po, wala siyang hugis, walang wangis, kaya hindi po tayo nag-iimahe. Dahil ang Diyos natin ay Espiritu. Ang hinahanap ng Diyos ay sambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Kung kilala natin talaga yung kabanalan ng Diyos, nauunawaan po natin ang kabanalan ng Diyos. Paano ba? In a simple way, pag sinabing banal ng Diyos, absolute perfection. Yung pagka-perfecto niya, meron pa pong salitang absolute. Amen? Absolute perfection. Ano yung absolute perfection? Ni wala tayong matitrace kahit na trace nga, no? Wala tayong matitrace kahit na maliit na kasalanan. Ganun po kabanal ang ating Diyos. Wala tayong makikita kahit anumang karumihan. The reality is, nabuhay si Kristo sa lupa bilang, bilang tao. Katulad po natin. Pero hindi siya katulad natin. Bakit? Dahil tayo ay nagkakasala. Ang Panginoon natin hindi. Kaya nga absolute perfection eh. Hindi siya nagkasala kahit siya po ay nagkatawang tao. Hindi siya nagkasala. At sa pagiging banal ng Diyos, He has this perfect obedience to God the Father. Amen? Meron siyang perfect obedience. Why? Because He is holy. Na hindi kinaya ni Adan. Sa una pa lang, nag-failed na si Adan. Sa instruction sa kanya ng Panginoon. Nag-failed na yung mga unang tao. At ang nangyari, yung kasalanan na yan, di ba? Yun na yung napagbayaran ng ating Panginoong Jesus. Kaya sinasabi sa atin, whether in the Old Testament or in the New Testament, be holy, for I am holy. Magpakabanal kayo, pagkat ako ay banal. Ang Diyos po natin ay banal. Kumbaga, yung pagiging banal ng ating Diyos, lahat ng attribute po ng Diyos natin, makikita mo yung kabanalan. His love. His love, He has this holy love. Amen? His mercy. Holy mercy. And even His anger and wrath. Kahit po nagagalit siya, banal pa rin ang Diyos. Kahit ibuhos niya yung darating po ang araw, nakasulat sa pahayag, ibubuhos ng Diyos yung kanyang mangkok ng puot sa lupa, no? Dito sa mundo natin. Kahit paggawin niya yun dahil sa kanyang pagkapuot, He is still holy. Siya pa rin po ay banal. Amen? Kaya ngayon po, nire-remind tayo ni Pedro, no, inulit niya yon. Sabi, mababasa natin sa Samuel, no, sa Leviticus, sa Isaiah,
And then in the New Testament, kung gaano po kabanal ang Diyos natin, inuulit niya at kinakausap niya po ang mga believers na katulad po natin. No? Na tayo po ay magpakabanal. Ano ba yung ibig sabihin ng be holy? Pag sinabi pong be holy, katulad ng mga Israelita, sinabi na to dati sa mga Israelita ni Yahweh. Bakit? Gusto niya nakahiwalay ang mga Israelita sa ibang mga nasyon. Bakit? Sila ay bansang pinili ng Diyos. Sila ang espesyal na lahi ng Diyos. That's why the Israelites are separated from the others. Because they are special for God. Amen? Alam naman na natin to di po ba? Alam natin kung gaano ka-special sa Diyos ang mga Israelita. Kaya sa lumang tipan, mababasa natin, sila ang gusto ng Diyos, sila ay nakahiwalay sa ibang mga bansa. Bakit? Ano bang ginagawa ng mga ibang bansa? Sinong sinasamba ng mga ibang bansa? Kahit dito sa lumang tipan na mababasa po natin. Sinong sinasamba nila? Ang Diyos ba? Hindi. Meron silang Baal, meron silang Asherah. Tama po ba? Iba-iba ang kanilang Diyosan. If we know that God is holy, anong sabi niya? Huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos o huwag mong babanggitin, sa Exodus po itong sinasabi ko, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Kaya yung mga tao ngayon, madulas lang. Oh my, diba? Binabanggit po yan. Parang expression na lang. Kung talagang kilala mo ang banal na Diyos, you're not going to say that. Hindi mo sasabihin as an expression, oh my, diba? Ganun na lang kagaan sa mga tao na banggitin yung God. Yung pagbigkas sa salitang God, kahit na very irrelevant. Wala namang pinag-uusapan patungkol sa Diyos, pero binabanggit ang pangalan ng Diyos. Kahit doon sa, may nakita po ako, isang halimbawa, yung nagrarap-rap, hindi ko alam anong tawag doon, mga nagrarap po sila. Oo, tapos, inano niya yung yung pangalan ng Panginoon, no? And then, nung uulit na siya, gano'n na siya ng gano'n, gano'n na siya ng gano'n. Sabi ko, pasalamat siya, hindi siya namatay. Bakit? Noong unang panahon, kayang-kayang gawin ng Diyos, di mo ba? Basta na lang nabibiyak ang lupa. Para ano? Para mamatay ang tao dahil sa kasalanan, kasamaan, dahil sa walang paggalang sa Diyos. Walang, alam mo yun, the highest reverence must be given to the highest God. Kung marunong tayong gumalang, kahit kay kapitan na lang ganito na lang, kay Kap na lang. Di ba ginagalang natin ang kapitan? Kung siya may dadalaw sa atin dito, syempre, kahit pa paano, talagang very special. Yung magiging trato natin, pauupuin natin, kung saan man may magandang pwesto, may electric fan. Pasensya na kayo, air continuous po dito. No? Sa ngayon, darating ang araw, balay nyo, pagbalik nyo. Totoong aircon na po yan. Dahil walang imposible sa Diyos. Nagawa niya nga ito Naibigay niya nga ito Ano pa ba yung mga kakailanganin pa? Tama po. Pero balik tayo sa ating pinag-aaralan. If we know how to treat nicely to a man, sa isang tao, mas karapat-dapat sa Diyos. Tama po ba? Marunong tayong gumalang, maganda yan. Marunong tayong gumalang sa iba kasi karapat-dapat lang naman. Bilang mga anak ng Diyos, marunong tayong gumalang. Kung marunong tayong gumalang, mas lalong dapat ginagalang natin ang Diyos pagkat siya ay banal. Hindi ko naman nakikita ang Diyos. Maring sabihin ng ilan, hindi naman talaga nakikita ang Diyos. Dahil pag nakita natin ang Diyos, wala na, nandito na siya. Amen? Pag nagpakita ang Diyos, nandito na po siya, pag siya'y dumating, wala nang panalangin pakikinggan. Yan po yung nakasulat sa Biblia. Darating ang araw, wala nang prayers na pakikinggan. Bakit? Pag nandito na siya.
Andito na siya. Bakit pagpapakinggan ng prayer? Nandito na siya. Kaya anong gagawin niya sa kanyang pagdadating? Isa na siyang hari. Kasi yung unang dating niya, kaya nga ang tawag, second coming. Amen? Kasi yung unang dating niya, siya ay nasa pagka-baby. And then lumaki siya hanggang siya po ay ipako sa krus. Ngayon sa kanya pong pangalawang pagbabalik, siya po ay hari na. Hari na maghahari na. At susunduin niya yung kanyang mga tapat na anak. Mababasa natin yan sa Thessalonica. Manumundo na lamang po ang ating Diyos kapag siya po ay dumating na. Kaya huwag mo munang hanapin ngayon na gusto mong makita ang Diyos. If you really want to see God, huwag tayong mag-alala. Makikita natin siya. Darating ang ating Panginoon. Huwag niyong tanong sa akin kung kailan. Kasi hindi ko alam. At walang nakakaalam. Kahit pa sabihin mong pinakamagaling na pastor, walang nakakaalam. Amen? Somebody send me a message. Sabi niya sa akin, Jen, ano sa tingin mo to? Kasi yung pastor na yon ay sinasabi niya, October 25, this year, darating na raw ang Panginoon kasi yung sound of the trumpet, may mga calculation sila sa mga ganon. Di ba yung matatalino po, alam nila yung mga calculation of time. No? Ngayon, ang sagot ko sa kanya, hindi po yan totoo kasi may petsa. Amen? Kapag ka may petsa na, questionable na. Kasi wala namang pinagsabihan ng Diyos Jenny, darating ako October. Ano na ngayon? November, ano na po? Matatapos na nga ang November Can't you see? There are a lot of false teachers, false preachers. Napakarami na po, nagkalat na. Now, if you do not know the Bible, kung hindi mo alam ang Biblia, hindi mo alam ang Gospel, hindi natin alam ang salita ng Diyos, pwede kang maniwala. Masusway ka. Bakit? Ang dami pong magagaling magturo ngayon. Wala po ako sa kalingkingan ng mga galing ng mga magtuturo. Maraming magaling. Pero lagi ko itong sinasabi sa inyo, mga taga-SCM. Walang problema kung makikinig kayo sa iba, but make it a point na alam nyo kung ano yung tinuturo. Amen. Walang problema, makinig kayo sa ibang pastor, no? Pero tingnan niyo kung tama yung sinasabi. Kasi kung hindi mo nga alam, pwede po tayong maligaw. Amen. So, ang mga anak po ng Diyos, tayo po, when we say be holy, ibig sabihin ng holiness, we are set apart from the world. Tayo po ay nakahiwalay sa mundo. Nandito tayo sa mundo, pero nakahiwalay po tayo sa sistema. Actually, pag sinabing world dito sa Bible, hindi naman yung mundong ginawa ng Diyos Walang problema sa mundong ginawa ng Diyos. Anong problema? Yung sistema ng mundo. Bakit? Ano na ba meron sa mundo? Kayo na po makakapagsabi, ano na ang meron sa mundo? Amen. Kaya nga, ang holiness po, tayo po ay nakahiwalay sa mundo. Paano ka hihiwalay sa mundo? Hindi ka umaayon? Anong meron sa mundo? Hindi mo ginagawa? Anong ginagawa ng mundo? Lalo na kung ang mga ginagawa ng taga-mundo ay hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Ay, eto, hindi ito nakauso. Ba't ba hindi ka nakauso, April? Dapat sumunod ka sa uso. Paano kung ang uso ay nilalapastangan ang Diyos? Susunod ka ba sa uso? Hindi kailangan sumunod sa uso. Kung nilalapastangan ang Diyos, ay susunod ka sa uso. Anong uso na ngayon sa society natin? Tanggapin mo lahat ng tao. Tama. Tanggapin mo, unawain mo ang lahat ng tao. Kasi yan na yung society natin. Yan na yung tinatakbo ng mundo natin. Yan na yung sinasabi ng mundo. Yan na yung batas. Kaya ngayon, kapag nag-o-oppose yung mga tumitindig sa katotohanan, sila yung nababash. Sila yung masama. Sila yung hindi makaintindi. Sila yung mga walang kwentang tao, yung mga tumitindig sa katotohanan. Bakit? Anong meron sa mundo?
Bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Tanggapin mo na meron talagang mga LGBT. Tama? Yan na po yung minamindset sa atin ng mundo. Ngayon, again and again I say, we are not against them. Hindi rin tayo galit sa kanila. As a matter of fact, pinagpe-pray natin sila at gusto natin sila ay makakilala sa Panginoon. Amen. But to accept them as they are, why? Bakit mo tatanggapin kung alam mong nagkakasala siya? Ang sabi ng Biblia, kapag alam mo na nagkakasala yung tao at hindi mo binigyan ng babala, sa'yo sisingilin ng Diyos yung kanyang dugo. Nabasa niyo na po yun? Sa Lumang Tipan? No? Baka sasabihin ng iba, Pastora, sa Lumang Tipan naman yun eh. Wala na tayo sa Lumang Tipan. No! We do not disregard Old Testament teachings. Dahil lahat po ng nasa Old Testament teachings, yan po yung mga propesiya patungkol lahat sa Panginoong Hesus at ang fulfillment ng lahat ng nasa Old Testament. Ang fulfillment yan nangyari sa New Testament at ang Diyos ng Old Testament ay hindi naman nabago pagdating ng New Testament. So that's why we do not disregard the Old Testament. Bakit natin ito sinasabi? Meron din po kahit mga mananampalataya na sinasabi nila wala na, hindi na dapat pinag-aaralan ang lumang tipan. Narinig nyo na yon? Disregard the Old Testament. Hindi na yan yung panahon natin. Hindi mo pwedeng disregard. Diyan nagsimula ang lahat eh. Nandito ang history. Why do we disregard the history of our God? Tama po, kasi may mga ganyan na pong mga kasamahan natin, yan po yung sinasabi nila. Wala na sa lumang tipan, kaya hindi na dapat yan binabasa, hindi na dapat yan pinag-aaralan, hindi po, sa atin po hindi. Buong Biblia yan. Kung anong binigay ng Diyos, yan po tayo. Tayo po ay nandoon sa 5 solas. Amen? Sola Scriptura. The Bible alone is our authority. As a Christian, Bible alone. Amen. So sa pagiging banal po ng Diyos, sabi nga, we need to be living by God's standard. Dapat, dahil banal yung Diyos mo, anong tawag natin sa Kanya? Ama. Tama mo ba? We call Him as a Father. Tinatawag natin siyang Ama. Kaya tayong mga anak niya, namumuhay din po tayo. Kaya nga sabi doon sa Pedro, na verse po natin, ganito po tayo mamumuhay, living by God's standard. Ang pamumuhay po sa Diyos as a holy person, a holy believer, ay meron po itong standard. Yan po yung katotohanan. Hindi po tayo namumuhay ng kung ano lang yung gusto mo, yun yung susundin mo, kung ano yung sa tingin mo yung tama, yun yung susundin mo, kasi sa tingin mo ay tama. Alam niyo ba kung saan nasusulat Bible yan? Sa panahon ng mga hukom. Noong wala silang hari, anong sabi ng sa hukom? And they did, ginawa ng mga Israelita kung ano sa tingin nila ay tama. Kung sa tingin mo ito ay tama, gagawin ko to. Tingin ko ito'y tama. Pero ang basihan po natin, hindi yung kung sa ano ang sa tingin mo ay tama. Ang basihan natin lahat, ang authority sa buhay natin, ay ano ang sinasabi ng Biblia. Amen po ba? Nandito po nagmumula yung standard ng ating pong pamumuhay. Dahil kinumpleto to ng Diyos eh. Nakasulat lahat dito. How do we live as a Christian? How do we live as a believer? How do we act as a children of God? Nandito lahat. Nandito po lahat. Wala tong kulang. Kompletong-kompleto po ito. Amen? God is calling us to be distinct from the world. Ano yung distinct sa Tagalog? Ano nga po yung distinct? Ha? Naiiba. Diba? Ganyan po tayo tinawag ng Diyos. We are distinct from the world. Like for example, isang buo kayo dyan. Kunwari lang po ito, sa mundo. Meron isa dyan, magliliwanag. Iba ang kulay. Kumbaga ganon, may nag-i-stand out dyan. Dapat ganon ang mga believers. Nag-i-stand out. Iba sa lahat.
iba sa mundo. Hindi kasama sa mundo. Do not blend yourselves to the world. Huwag mong i-blend o yung iaakma mo yung sarili mo doon sa takbo ng mundo. Huwag. Para tanggapin nila ako. Para maging kaibigan nila ako. Ang nakakalungkot lang po talaga ngayon na dapat isa rin bigyang tuon ng ating government, marami po talagang mental health issue ngayon. Maraming nagkakasakit, maraming nade-depress, maraming na-anxiety. Why? Totoo naman yun eh, sa yung hindi tinatanggap, kasi hindi ka in. Di ba? Parang ganyan, hindi ka tropa kasi ikaw, kapatid, di kita tropa, di ka umiinom. Ganyan. Halimbawa, kung hindi mo ginagawa yung gusto nila, hindi ka nila gusto. Hindi ka nila isasama sa kanila. Hindi ka nila friend. Ganyan. At nangyayari po yan sa mundo natin. Yan po yung katotohanan. Kaya marami nakakaranas ngayon na, alam mo yon, they're doing everything para lamang sila tanggapin. Para magustuhan sila. Ginagawa nila lahat ng bagay. Kaya hindi natin sila masisi kasi nga somehow, na ano na sa isip po nila yun eh. Hindi kinakaya ng kanilang kaisipan. Kaya nagkakaroon sila ng mga depression, anxiety. So, kailangan talaga yung mga ganon na tutulungan. Tayo bilang mga mananampalataya. Amen. Bilang mga mananampalataya, hindi mo kailangang gumawa ng kung ano-ano para magustuhan ka. Hindi mo kailangang magpa-good shot sa kahit kanino man o alin mang grupo para tanggapin ka. Para mapasama ka sa kanila. Ay, hindi ka sosyal. Doon ka. Samahan lang to ng mga sosyal. Yung mga ganyan. Di ba? Do not blend yourself to the world. Why? Kasi ang mga anak ng Diyos talagang kakaiba yan. Talagang special yan. Amen mo ba? Ang mga anak ng Diyos talagang special. Lahat na ginagawa ng kasamaan, ikaw hindi. Lahat nagmamarites, ikaw hindi. Tama? Lahat sila okay lang mag-bake, ikaw hindi. That's why there is a distinction. Ganun ang pagkakatawag sa atin ng Diyos. Be holy for I am holy. Hindi tayo sa mundo. Sabi sa John, tayo ay nasa mundo, pero hindi tayo sa mundo. Di ba sinabi niya sa Bible? John 15:19. Tingnan po natin. Tayo ay nasa mundo, pero hindi tayo para sa mundo. Sa 1, John chapter 15, verse 19. Basahin po natin. Sabi po dito, kung kayo may sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang kanya. Ayan, nakita po natin. Ngunit, yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito'y napupuot sa inyo. That's why the world hates us. Galit sila sa atin, kaya nga tayo nape-persecute eh. Kaya nga kung ano-anong ginagawa sa atin eh. Kaya nga kung ano-anong sinasabi sa atin eh. Up to the point na patayin ang mga Kristiyano. Marami nang pinatay ng mga Kristiyano in history. Pero nanindigan sila sa kanilang pananampalataya. Amen. And the latest one, si Charlie Kirk. Bakit ba siya pinatay? Dahil kasi Kristiyano siya. And he stands for truth. Ang dami niyang nakakausap ng mga LGBT, but he stand for truth. Hindi na bali yung ano niya, just to please the people. Hindi na bali yung prinsipyo niya. Why? He knows the truth. Kahit pa wala nang tumindig sa'yo at nag-iisa kang tumitindig sa katotohanan, ito yung dapat maging ano natin eh. Kahit wala ka nang kakampi, nag-iisa kang tumitindig sa katotohanan, tumindig ka kapatid. Tumindig ka doon sa totoo. Tumindig ka doon sa sinasabi ng Biblia. Tumindig ka doon sa katotohanan. That's the gospel. That's why the Bible says, stand firm in your faith. Hindi yung faith mo, ngayon okay ka, ganito yung paniniwala mo, solid na solid ka, bukas may narinig kang parang kakaiba, maganda nga yun ah. Tama, God is love, kaya mahalin natin lahat. Iba na naman yung paniniwala mo, kasi nasusway ka ng mga ano, you have to stand for what is right. We have
to stand for what is right. We have to stand for truth. And the truth hurts. Nakakasakit po talaga ang totoo. Kaya yung ngayon, yung mga nagsasabi ng totoo, sila yung nagiging masama. Katulad ng sinabi ko sa iyo kanina. Yung mga tumitindig sa katotohanan, sila yung binabash. Sila yung mga walang kwentang tao. Sila yung mga tao hindi makaunawa. Nakikita nyo? Baliktad na. And that's the system of the world. Ngayon, aayon ka ba doon sa sistema ng mundo na to? And then you are saying that God is holy and you are a child of God, pero umaayon ka sa sistema ng mundo na to? How would that be? Paano nangyari yon na sinasabi mong anak ka ng Diyos, pero nagbe-blend ka kung anong kulay ng mundo, ganun ang kulay mo? Hindi po tayo mga Kristiyanong hunyango. Alam niyo yung hunyango? Kung saan mapadikit, yun ang kulay? Hindi po. Hindi tayo ganun. Kahit mag-iba ka, kaya nga distinct may distinction ng mga Kristiyano Kahit naiiba ka pa sa karamihan, be distinct. Why? Because our God is holy, we must be holy. Holiness is again set apart from the world. Nakahiwalay ka sa mundo, sa sistema ng mundo, kasamaan ng mundo, yung ginagawang mga karumal-dumal sa harapan ng Diyos ng mundo, huwag po nating gagayahin. Amen. Imbis na ikaw yung ma-impluwensyahan ng mundo, dapat tayong mga Kristiyano ang nakaka-impluwensya sa mundo. Dapat, kung may tinatawag silang mga influencer, di ba? Ngayon, tawag sa, iba-iba na yung mga tawag sa mga, di ko alam, vlog lang ang alam ko. Pero di ba, may influencer na raw. So, kung sila nakaka-influensya sila, dapat ang mga Kristiyanong katulad po natin, nakaka-influensya din ng buhay ng ibang tao. Gusto kong kausap si sister, ang gaan-gaan. Yan, ganyan. Kahit may problema yung kausap mo, nabubuhayan siya ng loob, nagkakaroon siya ng pag-asa, lumalakas siya. Why? Kasi anak ka ng Diyos. Kasi sinasabi mo yung totoo. Kasi alam natin na ang mga tao ay may pag-asa pa. Dahil tayo ay may pag-asa din, umaasa din tayo sa ating Diyos. Yung liwanag natin ay hindi sa atin. Kung ano man liwanag meron po tayo ay galing sa source natin at yan po ay ang ating Diyos. Make your light shine. Make our light shine from others. Kaya nga sinabi rin ng Biblia sa Mateo, you are the salt and the light of this world. Kapag wala ng lasa ang asin, ano daw ginagawa? Tinatapon. Why? Useless Wala namang gamit aanin mo yan. Di itatapon. Diba? So bilang asin at ilaw ng sanlibutan na to, dapat ganun po ang nagiging epekto natin sa mga iba. That we are the salt and the light of the world. John 17:16. Sabi pa po rito, John chapter 17, verse 16. Nakita niyo na po? Sabi po rito, 17 verse 16. Ito po yung panalangin mismo ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga anak. Hindi sila makasanlibutan. Kita nyo May backer tayo. Si Jesus Christ mismo, yung Diyos natin mismo. Hindi sila makasanlibutan. Tulad kong hindi makasanlibutan. Amen? Hindi tayo makasanlibutan. Kaya nga sinasabi, we are in this world, but we are not for the world. Nandito tayo sa mundo na to, pero hindi tayo para sa mundo na to. No? May purpose ang Diyos kung bakit tayo nandito sa mundo. Kaya nga, tinawag niya tayong lahat Meron tayong misyon. May layunin ang bawat isa sa atin. At alam ko, karamihan po sa atin, alam na po natin yung ating mga layunin dahil alam natin ang Diyos ang tumawag sa atin. Filipos 3:20. Philippians chapter 3 verse 20. Nabibilisan po ba kayo?
Kasi binibilisan ko na lang talaga dahil po yung oras napakabilis. Philippians chapter 3 verse 20, sabi po rito, ayan, nakita na po natin. Sa kabilang dako, ang langit, tingnan niyo po ito, napakaganda. Sa kabilang dako, ang langit, ang tunay nating bayan. Mula roon, hinihintay natin may pananabik ang Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas. Amen! Hindi ba napakasarap nito na malaman mo? Hindi tayo taga dito. Anong sabi rito? Anong bayan natin? Yung tunay na bayan natin? Sa langit. Sa piling ng Diyos. Amen. No? So, kinikilala lamang o pinapatunayan ng Biblia na ang kanyang mga anak, ang mga mananampalataya. Kaya nga sinasabi, alien tayo dito sa mundo na to eh. Kasi nga hindi naman po talaga tayo taga dito. No? Tayo po sa darating ang araw, kung kailan man yun ay hindi ko alam, doon po tayo sa inilaan ng ating Panginoong Hesus na kaharian. The Kingdom of God. Amen. No? 1 Peter 2:9. Unang Pedro. Balik po tayo sa Unang Pedro. Chapter 2 verse 9. Sabi po dito, ito yung maganda sa English eh. A chosen nation, royal priesthood. Yung po yun sa mga English version. Basahin ko po siya sa Tagalog. 1 Peter chapter 2 verse 9. Datapwat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahanga-hangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Amen? Nakita po natin to. Sabi rito ng salita ng Diyos, we are a peculiar people. In another version, I think that's NIV, peculiar, special. We are special in the sight of God, a holy nation. Amen. Yung mga anak ng Diyos, it is a holy nation. We are separated from the world. Ganun po tayo pinili. Ganun po tayo tinawag ng ating Diyos. Bakit tayo tinawag daw? Anong sabi rito? Siya ang tumawag sa atin mula sa kadiliman tungo sa kagilagilalas na kaliwanagan. Amen. Kaya hindi na po tayo nabubuhay nung katulad ng dati. Hindi ko sinasabing hindi na po tayo nagkakasala. Dahil nagkakasala pa rin tayo. Amen. Alam po yan ng Diyos na nagkakasala pa rin tayo sa bawat araw. Parang hindi pwedeng hindi ka marumihan. Hindi pwedeng hindi ka magkasala. No? Sa bawat araw tayo po ay nagkakasala. Ngayon, nagkakasala rin naman pala eh. What's the difference? Ng mananampalataya at hindi mananampalataya. Pareho lang yung nagkakasala eh. May malaking diferensya po yan. Kahit sinasabi ko na tayong mga Kristiyano ay nagkakasala pa rin. Ang malaking kaibahan, marunong tayong lumapit. Marunong tayong humingi ng tawad. At nakikilala po natin ang ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu na sumasa atin, nakikita po natin, nakikilala po natin ang ating mga kamalian, ang ating kakulangan, tama po ba? Ang ating kasalanan. And instantly, parang automatic, diba? Hindi mo na nagugustuhang magkasala. Nalulungkot ka na pag nagkakasala ka. Tama po ba? Hindi ka na natutuwa. Unlike before, makasakit ka man, maka-open ka man, pakialam ko ba? Kasalanan niya. Hindi niya ako pinansin. Ba't kita papansinin? Ugali ko po yan. No? Unlike before, hindi ko iniisip na hindi pala tama yun. Kumbaga, justifiable ba sa akin yun? Ikaw ang nauna? Sinundan ko lang ang ginawa mo. Parang ganyan. Pero ngayon, hindi na tayo natutuwa. Nalulungkot na tayo pag tayo nagkakasala. Lord, ba't ko ba nagawa yun? Lord, ba't ko ba nasabi yun? Lord, ba't ko
ko siya nasaktan? Ba't ko siya na-open, Lord? Diba? Ganyan na po yung nararamdaman natin. Whenever we sin, every time na nakakakumit tayo ng kasalanan, sising-sisi ka na. Lungkot ka na. Durog na yung puso mo. Bakit? Yun yung binago na tayo ng Diyos. Ganon tayo binabago ng Diyos. At ganon natin nakikilala ang ating Panginoong Diyos. Dahil sabi sa Korinto, tayo ay templo ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen? Hindi ko na po pupuntahan yung mga verses na sinasabi ko. Siguro, nalalaman nyo naman na po yan. Balikan nyo na lamang sa inyong mga tahanan pag uwi po ninyo. We are the temple of the Holy Spirit. That's why the Spirit within us tells us na yung mga nagawa natin, yung talagang nababagbag na yung kalooban natin, namumuhay na tayo sa kasalanan, no, hindi na tayo natutuwa, nagagalit na tayo kapag tayo nagkakasala. Kahit sa mga nakikita natin sa kapaligiran, hindi na tayo natutuwa sa mga kasamaan, kasalanan. Unlike before na, uy, may nag-aaway, o makikinood ka pa. Sige, tirahin mo, sa kaliwa, sa kanan. Hindi na tayo mga ganon. Amen. Dahil tayo po ay binago na ng Diyos at patuloy na binabago ng Diyos araw-araw. Hindi pa po siya tapos. Hindi pa po siya tapos sa atin. Amen. Hindi pa po tapos ang Panginoon sa atin. Binabago niya po tayo araw-araw. Pero, ang magandang balita nga nun, nalalaman po natin sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ano yung pamumuhay natin. No, nagagabayan tayo ng banal na Espiritu. How do we live in this world? Paano tayo mamumuhay sa mundo na to in a day-to-day basis? Paano? Be holy because our God is holy. Balikan po natin yung verse natin. 1 Peter 1, 13-16. Ano sabi rito? Kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan. Magpakatatag kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Jesucristo. No, we are waiting for this moment. Yung makakaharap natin yung ating Diyos. Na yung pagkaharap na tayo ng Diyos, kaharap mo na ang Diyos, anong hinihintay natin na sabihin ng Diyos sa atin? Well done, my good and faithful servant. At hindi yung sa isa. Lumayo ka, sino ka ba? May sasabihan po ang Diyos talaga niyan eh. Hindi kita kilala. Sino ka ba? Nabasa niyo na ba yun sa Mateo? Ang kausap din po noon, ang sinasabi rin po ng Biblia doon, ay mga kumilala na sa Diyos. Pero hindi sila kilala ng Diyos. Kaya nga kaingat po tayo. Kaya nga sinasabi natin, lalo pa natin kilalanin ang ating Diyos, mag-aral ng gospel, magbasa ng Biblia, and through that, makakasapamuhay tayo, mabubuhay tayo on a day-to-day basis with the standard of our Lord Jesus Christ. Hindi naman kasi pwedeng anak ka ng Diyos, ang ginagawa mo kademonyohan. Sorry for the term. Tama? Sabi mo, anak ka ng Diyos, pero napakabastos mo. Pwede po ba yun? Kasi pag sinabi yung anak ka ng Diyos, magbubunga yan eh. Yung mga ginagawa po natin kabutihan, ay bunga po yan ng ating pananampalataya sa ating Diyos. If you're saying that you are a child of God, and our God is holy, tatalikuran mo kahit masakit. Tatanggalin mo kahit mahirap. Kung ano man yung mga dapat tanggalin, dapat talikuran, kahit mahirap para sa atin, kailangan gagawin po natin. Tama po ba? Kasi sabi natin, we are a child of God. No? At balang araw, ito yung sinasabi, kaya nga sinasabi sa atin palagi ng Biblia, be strong. Magpakatatag tayo. Dahil pagdating ng araw, mahahayag sa atin ang tunay na kalagayan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo at napakasarap marinig mula sa ating Diyos na sasabihin niya, welcome, well done. Amen? Kaysa yung sasabihin niya,
Sino ka ba? Hindi kita kilala. Eh, buti nga kung ganun lang gaan yung sasabihin niya eh. Actually, pagbabasahin mo yung Biblia, may exclamation point yun. At alam natin, kapag ganun ang mga sinasalita na may exclamation point, isang expression na hindi pwede kasi yun sa kasiyahan. Tama. Pero that time, yung sinusulat yun, hindi yun kasiyahan. Yun ay merong halong pagkapuot, pagkagalit ng Diyos. Lumayo ka. Sino ka ba? Sasagot yung tao, Lord, ako yung nagpagaling ng may sakit. Ako yung gumawa ng ganito, yung ganito, yung ganito, yung ganito. I-reiterate ng tao kung ano yung mga ginawa niya sa mundo. Pero nagsagot pa rin ng Diyos sa kanya, hindi kita kilala, lumayo ka sa akin. And of course, we know, alam natin lahat, saan pupunta yung mga ganong nilalayuan ng Diyos. Tama po ba? No? Sabi po rito, bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa nyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Kung ano man yung mga ginawa natin noon, nauuna natin yung lust of the flesh natin, yung kasiyahan natin, yung pleasure ng laman natin, nauuna naman po talaga natin yan. Kung yun ay nagagawa natin noon, sabi nga nito, huwag na natin gagawin ngayon. Hindi na rin po natin siya dapat ginagawa ngayon. Kumbaga, dahil nananahan sa atin ang banal na spirito at alam natin na ang Diyos natin ay banal at alam natin na tayo ay anak ng Diyos, tayo ay lumalayo na sa ayaw ng Diyos. Ayaw ng tatay ko to. Kaya lalayo ako dito. Tama po ba? Hindi ito kalooban ng Diyos sa akin. Aalisin ko to sa sistema ng aking katawan, ng aking mga ginagawa, ng aking pamumuhay. Kung ano man po yun, tayo naman po yung nakakaalam eh. Hindi ko naman pwede sabihin, ikaw. No. We know ourselves. Tama? Kilala po natin yung ating mga sarili. At mas alam natin kung ano po yung mga ginagawa natin. Kaya sinasabi sa atin dito ng salita ng Diyos, nilinis na tayo eh. Pinabanal na tayo ng Diyos eh. Kaya ang tawag po sa atin, sa mga anak ng Diyos ay righteous, matuwid. Bakit? Dahil pinagpalit ni Jesucristo yung kanyang kalagayan para kanino? Para sa atin. Siya yung naging kasalanan, tayo yung naging matuwid. Dahil yun doon sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Amen? No? Kaya sinasabi po sa atin dito, hinirang na tayo ng Diyos, dapat magpakabanal, dapat kayong magpakabanal, anuman ang inyong ginagawa. So yung pagpakabanal, anuman ang ginagawa natin, hindi ito yung ginagawa ng mundo. Hindi ito kung ano yung evil system na ginagawa ng mundo. Parang ganito, kasi talamak naman po talaga na to. Tanggap naman na yung yung corruption or yung red tape. Hindi na uso yata yung red tape. Yung mga padulas-padulas ba, di ba? Sinasabi ganyan. O, lagay-lagay. Lahat naman na, ganito na yung ginagawa. Ay, okay na lang din. Ganito na rin gawin natin. Kumbaga yung nanonormalize na nga po kasi yung hindi dapat i-normalize, pero yung panahon natin ngayon, ito na nga yung sistema ng mundo. Kung ano yung ayaw ng Diyos, yun na yung nanonormalize. Tama mga kapatid? Kaya we have to take note on those things sa mga bagay na yun, na yun yung sinasabi, we are separated from the world. Hindi tayo kasama o umaayon sa sistema ng mundo na to. We have to resist the devil and he will flee from us. No? Paano tayo magiging banal? Siyempre, paano maging banal po tayo? Dapat tayo po ay mananampalataya. That's the first thing. Dapat tayo ay mga born again. Kung sinabing dapat born again ka, tunay na born again. Talagang naipanganak ka na muli. Tama po ba? Naipanganak ka na muli at nauunawaan natin ano na yung buhay natin ngayon na tinanggap na natin ang ating Panginoong Hesus bilang mananampalataya tayo
Siya yung ating tagapagligtas. Siya yung ating Diyos at siya ay banal. At ang buhay natin ganito, pag Sunday nasa church, pag Wednesday may midweek, pag Friday may prayer, yung bang mga ganyan, nag-evangelism, nagba-Bible study, nagdi-discipleship training, that's the life of Christian. Yun na yun eh. Kahit nagtatrabaho ka sa mundo na to, nagagawa pa rin natin yung mga bagay na yun. Tama po ba? No, hindi naman sinabing huwag ka na magtrabaho sa mundo na to. No, wala naman po sinabing gano'n. Kasi kailangan pa rin natin yan. Pero, ang binibilin sa atin, huwag natin kakalimutan na magtatrabaho ka sa mundo na to, pero huwag mong kalimutan, anak ka pa rin ng Diyos. Meron kang, bukod sa trabaho, meron kang iba din dapat ginagawa bilang isang anak ng Diyos. Amen? No? Kaya sabi sa atin dito, yung pagkakatanggap natin sa ating Panginoong Jesus, dahil tanging sa Kanya lang po natin matatamo yung salvation. To Jesus Christ alone. Solus Christus. In Christ alone. Wala nang iba. No other name. Wala nang ibang pangalan na ibinigay na magiging tagapagligtas po natin. Tama po ba? Kaya nga may inaawit tayo rito, no other name. Walang ibang pangalan. Acts chapter 4 verse 12. Pangalan lang ni Jesucristo ang binigay sa silong ng langit sa ikaliligtas ng mga tao. Si Jesus Christ lang. John 14 verse 6. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sa Kanya talaga eh. Walang ibang daan eh. Tama po ba? Kaya nga, yung pagiging banal ng Diyos natin ay ngayon gusto ng Panginoon, tayo rin ay magpaka-banal. Maaari, matagal ng issue to eh. Maaari tayong makarinig, mahirap maging banal. Tama po ba? Sasabihin niya ng mga tao, si Pastora, alam naman niya imposible maging banal eh. Mahirap maging banal. Mahirap naman po talaga. Hindi naman ako plastic para sabihin kong, hindi, madali lang. Tama? Mahirap naman talagang maging banal. Yung hihiwalay ka sa mundo sa sistema ng mundo na to. Kasi, 90% ng nasa mundo, kahit yung mga tao, ay adapted kung ano yung nasa mundo. Kaya tayong mga Kristiyano, nahihirapan tayong gumalaw. Tama? Kaya mahirap po talaga magpakabanal. I agree. Pero kung sasabihin natin imposible magpakabanal, edi nagsisinungaling ang Biblia. Nakita niyo yung point ko? If that's what we're saying and we're thinking na imposible maging banal, hindi totoo to. Hindi totoo ang nakasulat sa Biblia. Hindi totoo ang sinasabi ng gospel. Hindi totoo ang sinasabi ng Diyos. Sa palagay po ba natin, iuutos ito sa atin kung hindi kaya? Ano po ang sagot kaya? Iuutos po ba ito ng Diyos kung hindi kayang sundin? Remember, our God is an all-knowing God. Amen? Alam niya kung kaya o hindi. Now, tatanungin natin uli ang ating mga sarili. Kayang maging banal o hindi? Kaya. Paano? It's a matter of decision. Didesisyonan mo to. Hindi lang kada linggo. Araw-araw. Bakit? Araw-araw nasa battle tayo. Bakit araw-araw nag-i-struggle tayo? Bakit araw-araw hindi naman tayo nakahiwalay yung literal na hiwalay sa mundo, hindi eh. Ito yung ginagalawan natin eh. Tama po ba? No? Pero, if we decide, Lord, ang hirap. Pero tulungan mo ako. Sa tulong ng Diyos, hindi naman din sa atin eh. Ang gusto lang makita ng Diyos, are you willing? Gusto mo ba?
Tama po ba? Gusto mo ba? Ngayon kasi kung upos ng upos yung puso't kalooban mo, imposible talaga. Remember, sabi sa James, sa Santiago, pagpabago-bago ka ng isip, may mararating? May patutunguhan ang pabago-bago ng isip? Wala. Wala. Sabi parang ang alon, sisiklutin ka lang kung saan kanyang dalhin. Kaya nga, tinuturoan po tayo ng Diyos ngayon. Again, yes, hindi siya madali, pero utos ng Diyos eh. Tama po ba? Utos po siya ng Diyos. At pagka-utos ng Diyos, bilang mga anak niya, kailangan po natin siyang sundin. Remember John 14:15? Sabi natin, mahal natin ng Diyos. Anong sabi niya? If you love me, you will obey my commandments. Mahal mo ako, di ba? Kung mahal mo ako, susundin mo ang utos ko. At isa ito sa utos ng Diyos. Ang ano? Ang magpakabanal po tayo. Amen. Kahit po mahirap, uulitin natin, kahit mahirap, humingi po tayo ng tulong sa Diyos. At tayo po ay tutulungan niya. Sabi sa James din, humingi ka ng karunungan sa Diyos. Bibigyan ka niya ng karunungan. Lord, paano bang gagawin ko? Ganito ginagawa nila eh. Paano po bang gagawin ko? Sasagutin po tayo ng Diyos. Aabutin po tayo ng Diyos. Tutulungan po tayo ng Diyos. Why? Kasi siya may sabi nito eh. Pangako niya to eh, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan ni pababayaan ma. Basta tayo po tumitindi sa katotohanan. Why? Because our God is holy. Hindi pwedeng sasabihin mo ang Diyos mo ay banal, tapos ikaw hindi tayo makitaan ng kabanalan ng mundo na to. Ay, kilala mo ba si ano? Yun. Yung babaeng ano? Kala mo kung sino. Yung ganyan, balay natin, hindi natin alam, di ba? Paano tayo nakikilala ng mga tao sa paligid natin? Hindi natin alam eh. Paano sila sumasagot kapag tinatanong ka? Saan po ba rito nakatira si Jenny Reyes? Yung babaeng ano na yun? Hindi mo alam kung ano na sinasabi sa'yo. Why? Ba't nila nasabi yun? Kasi yun yung nakikita nila. Tama mo ba? Yun yung nakikita nila eh. Ngayon, anak ka ng Diyos, papayag ka ba? Na ganun-ganun na lang? Na yun yung makikita nila? Papakita mo ba talaga? Ilalabas mo ba talaga yung pagiging monster mo? Wala na yun eh. Ano sabi ng Korinto? Lahat ng mga tumanggap, nanampalataya sa Panginoong Yesus, sila ay bago na nilalang. Wala na ang dati. Wala na yung luma. Siya'y bago na. Kapatid, bago ka na ngayon. Sabi mo nga sa katabi mo, bago ka na eh. Bago na. Amen. Wala na yung dati. May naiiwan pa. Pag-pray pa rin. Kung baga hindi tayo titigil hanggang hindi po nawawala. Kung ano man yung mga naiiwan pa sa atin. Ano pa yung mga nagagawa natin. No? Sumusobra pa yung galit mo. Sumusobra pa yung init ng ulo mo. Yung bibig mo. Bawal ang bunganga bibig. Yung bibig mo. Yan, di ba? Mga ganyan. Sabi nga, unti-unti, hindi naman din po talaga magic. Pero mangyayari yan if we are in the presence, always. No? Yung nagbababad po tayo sa ating Diyos. Nagbabad ka sa pagbabasa ng Biblia. Pag sinabi kong babad, hindi naman talaga, hindi ka na umaalis. Hindi naman po literal na ganon. Amen? Pero anong sabi ng Joshua 1:8? Huwag mong kaligtaang dili-dilin. Actually, hindi nga siya basahin eh. Ang sabi doon, dili-dilihin. Sabi ng English version, meditate. Hindi niya sinabing read. Tama po ba? Malaki kasi kaibahan ng meditate at saka read. Ang sabi ng Biblia, meditate the word day and night. Yun. Yun po
po yung sinasabi. Kasi yung iba masyadong nililiteral. Babad, wala na akong gagawin, hindi na ako magtatrabaho, ito na lang talaga, magbabasa ako ng magbabasa. Hindi naman. Kasi alam naman ng God yung buhay natin eh. Tama po ba? Pero ang gusto ng Panginoon, tinuturo niya sa atin ngayon, kahit po nabubuhay tayo dito sa mundo, hindi tayo para sa mundo. Bakit? Uulit-ulitin natin. Dahil ang Diyos natin ay banal. Kaya nga sabi niya, be holy, for I am holy. Utos niya yan. Hindi po siya pakiusap. Kasi kung yan ay pakiusap, sasabihin, please. Can you, may ganyan yan kung pakiusap. Can you be holy for me? Hindi eh. Ang sabi niya talaga, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. It is a commandment. Utos po siya na kailangan po nating sundin. Ang kabanalan po ng Diyos ay nahahayag sa kanyang nilikha. Amen? Ang kabanalan ng Diyos ay nahayag noong nagawa niya, nakamit niya yung tinatawag po nating perfect obedience. Nakasunod siya, no? Nang hindi siya nagkakasala. Sabi ng Bible sa Pilipos, kung di po ako nagkakamali, ang ating Panginoong Hesus, napakamasunurin, even up to His death. Hanggang sa kanyang kamatayan, siya po ay naging masunurin. Tandaan natin yung panalangin niya sa Gethsemane, na dugo na yung lumalabas sa kanyang katawan. Bakit ganun karugdob ang panalangin ni Jesus Christ, ng ating Panginoong Hesus? Alam niya yung pagdadaanan niya. Biro mo yung buot ng Diyos, siya yung sasalo. Kaya nga nasabi niya kung pwede, wag na. Version ko po yun, pero di ba ganun yun? Kung pwede, wag ko itong pagdaanan. Pero ano sabi pa rin ni Jesus Christ? But let your will be done. At habang ginagawa sa kanya yon, pinapahirapan, sinasaktan, dinuduraan, inaalimura, lahat na, sinasampal-sampal. Walang narinig sa kanya. Hindi siya nagalit. Hindi siya nagreklamo. Kung tutuusin, yung mga gumawa sa kanya nun, pwede naman talagang mamatay na agad yung mga yun eh. Tama? Pag meron lang, isang anghel lang, patay na lahat yung mga yun eh. Pwede naman talaga eh. Pero hindi niya yung ginawa. Bagos, ano sabi niya? Bandang huli, Panginoon, patawarin mo sila. Sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Maaaring sabihin ng iba, syempre Diyos siya. Ulitin natin. Noong panahon na ginagawa sa kanya yon, he is in the state of a human being. Amen. Ngayon nga sige, Kristiyano ka. April, payag ka ba? Batukan kita. Kasi Kristiyano ka Si Candy, sipahin kita. Gusto mo. Di ba pag may gumawa sa'yo niyan, anong gagawin mo? Bilang Kristiyano ka, sasaktan ka. Ewan ko na lang. Hindi pwedeng di ka, kahit pa paano may reaksyon. Tama po? Kahit pa paano may resistance. Hindi pwedeng ganun-ganun na lang. Pero ang Diyos natin, in His holiness, wala tayong narinig na ganun. Ganun siya kabanal, ganun siya kabuti, ganun siya kabait. Na-display, nahahayag din ang kabanalan ng Diyos in His pain, in His trouble, in His sufferings. Sino ngayon ang in pain? Who is in trouble? Who is suffering? Iba lahat tayo? Iba-iba lang? Iba-iba po tayo ng pinagdadaanan, but we are all in pain. We all suffer. We all have troubles in life. Now, the question is, sa sitwasyon natin na to, do we regard our God as holy?
in our actions, in our words, sa mga naiisip po natin. Nare-regard pa ba natin ng Diyos na siya nga ay banal dahil sa kahirapan na pinagdadaanan po natin? Mga kapatid, matapos na po nawa sa buhay natin yung serye na kapag tayo hirap na hirap, maaari pang sinisisi ang Diyos. Bakit ba nagkaganito? Lord, sumisimba naman ako. Bakit ba binigyan mo pa ako ng ganito kabigat na problema? Lord, ganito naman ginagawa ko. Bakit ba nangyayari pa rin sa akin to? Tapusin na po natin yung serye ng buhay natin ngayon. Na merong pagsisisi, pagdating sa nahihirapan na, may question na sa Diyos. Lord, ba't ganito buhay namin? Paulit-ulit. Ba't ang paghihirap paulit-ulit? Tapusin na po natin yung serye sa buhay natin na yan, na kinu-question ng Diyos. Why do you question God? Why do you ask yourself, bakit nangyayari sa atin yung mga yan? Amen? At nakasulat naman talaga sa Korinto, we will really suffer. Tama? Sino bang hindi masasaktan pagka idadaan sa apoy? Sige nga. Lahat ng mga anak ng Diyos dadaan sa apoy. Kaya nga sinasabi natin, if you are a born again, we do not promise na maganda yung buhay mo, hindi ka na magkakasakit, yayamang ka na. Hindi natin sinasabi yun. We suffer. Makakaranas pa rin tayo ng pain, troubles. We are not exempted. Hindi po tayo hindi kasali. Wala naman sinabi yung Biblia na kapag anak ka na ng Diyos, hindi ka nakasali sa ganito, wala ka na magiging problema. Wala po tayong mababasa nun. Bagkus, anong sabi? Kapag nakakaranas ka ng ganon, magalak ka. Tama? Saan ba yung makikita? Mga kapatid, pwede bang tulungan niyo ako? Nabasa niyo na yon? When you suffer, magalak ka. Be joyful. Hindi ko masabi nasa dulo ng aking dila. Saan ba mabasa po yun? Alam niyo yun? Kapag tayo nakakaranas ng mga sufferings, ang gusto ng Biblia, ng Diyos, na maging response natin ay kagalakan. Mahirap, tama? Nakalaki ng problema ko, magagalak ako. Paano naman yun? Hirap na hirap ako, magagalak ako. Paano naman yun? Pwede. Bakit? If we are at peace in the presence of our Lord Jesus Christ. Pwede. Lucas 10:12. Luke 10:12. Sige, tingnan po natin ha. Gusto ko lang makita natin. Bagamat overtime na po ako, hihingi po ako ng pasensya sa iyo. Luke 10:12. Sabi, oo, hindi to. Bandang dulo yun eh. But anyway, kung di po natin siya makita, sa susunod po, sasabihin ko sa inyo. Anyway, yun po yung sinasabi sa atin ng Biblia. No? Those things happen to our Lord Jesus Christ. Happen for a reason. He set an example. Hindi naman mangyayari tayo na gano'n, na ipapako ka sa krus. Kaya hindi naman. Wala nang makakatumba sa ginawa ni Kristo. No, siya lang yun. 1 Peter 4:14. Ha? 1 Peter 4:13. Ayan, tama. Thank you. Sige, umpisa natin sa 12. Mabilis na lang po. 1 Peter 4:12. Mga minamahal, huwag niyong pagtakhan at ituring na di pangkaraniwan ang mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikihati sa mga hirap ni Kristo at magiging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag ang kanyang
kadakilaan. Amen? Kung babasahin mo pa yung baba, mas maganda, mapalad ka kapag ikay inaalipusta dahil kay Kristo. Nakita po natin ito. Ganito yung magiging response dapat natin kapag tayo, kung baga hindi ka na magtataka, bakit ka nahihirapan, ba't ka nabibigatan, ba't ang dami mong problema, ba't ang dami mong pagsubok, magalak ka at magpakabanal. Sa kabila ng nararanasan natin na yan, huwag natin kaliligtaan ang sinasabi ng Biblia, be holy, for I am holy. Kasi iba pagka nasa sufferings Ang tao pag nasa suffering, syempre naiisip niyan, ang nami-meditate niya yung problema niya. Iba na yung mga naiisip niya. Pag ano na yung naiisip niya, iba na yung laman ng puso niya, lalabas na yan sa bibig niya. Nakita nyo? Domino effect na po kasi yun Kaya sinasabi sa atin dito, pumayapa tayo. Kahit na meron tayong mga kabigatan, magalak pa rin tayo, no? Dahil hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya wag na po natin kino-question ang God. Na bakit ganito, bakit ganyan, bakit ganyan. Nung namatay ang nanay ko, sabi ko rin kay Lord, Lord, ba't hindi mo ginrant yung request ko? Konting extension lang, sabi ko. Kasi hindi ko pa siya na Yung pangarap ko sa kanya, hindi ko pa nagagawa. Nagkaroon din ako ng mga ganon. Kasi sabi ko, konti lang, Lord. Alam ko, hirap na hirap ang nanay ko. Pero sabi ko, Lord, konti lang. Extension lang. But it never happened. At syempre, kahit nagkaroon ako ng ganong question sa Diyos, hinihingi ko na po yun ng tawa. I know God has a beautiful purpose. Kung bakit wala na extension. God told me, ba't nung buhay siya, hindi mo ginawa? Got the point? Bakit nung nandyan siya, hindi mo pinasyal? Kasi ang lagi kong katwiran, busy ako Wala naman talaga akong panahon. Pagkatapos ko magtrabaho, sa church ako, hindi ko na sila inuuwian. Dati nasa Pampanga sila, hindi ko sila inuuwian. Tapos, kung kailangan na siyang mawala, sasabihin ko, extension. That's the point of it. Kaya walang extension. Kasi binigyan naman niya na ako ng 6 to 8 years, the life of my mom. Binigay niya yun Bakit hindi mo nagawa? Parang, di ba, nakukuha na intindihan nito. Kaya huwag na natin questionin ang Lord. Dahil hindi niya tayo binibigyan ng pagkakataon para hindi natin magawa at malampasan natin yung mga sufferings natin, yung mga pains natin in a state of being holy. Na hindi nawawala yung kabanalan dahil ang Diyos natin ay banal. Amen. Na huwag na lang basta babanggitin din ang pangalan ng Diyos sa wala namang konting binabanggit ang pangalan ng Diyos is very, very holy. Dapat yung fear of reverence nandun sa atin. Nakakatakot. Tandaan natin in the Old Testament. Ang purpose nung sumalo dun sa Ark of the Covenant, maganda, di ba? Tutulong lang siya Kung nabasa niyo na po yung kwento na yun. Tutulong lang siyang buhatin yung Ark of the Covenant, pero bakit siya namatay? Actually, pinatay siya. Pero ba't nangyari sa kanya yun? Kasi hindi yun ang kalooban ng Diyos Kaya hindi natin siya maku-question because He knows what He does. Amen. He knows everything. Kaya, gagawin natin pagtiwala sa Kanya. Kahit nahihirapan tayo, we are in a suffering, ang mahalaga yung sinasabi niya at makasunod tayo sa Kanya, be holy, for I am holy. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. At nawa, meron po tayong somehow, meron po tayong natutunan sa umaga na to na hindi po basta-basta ang kabanalan ng Diyos.
na hindi rin natin basta bibigkasin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Na matutunan pa natin lalo na galangin natin ang ating Diyos. Kahit hindi natin siya nakikita, pero nakikita niya kasi tayo eh. And that's the most important thing. Tayo, nakikita tayo ng Diyos. Ang mahalaga, tayo po ay sumusunod. Hallelujah. Lord, thank you. Thank you for reminding us once again how holy are you. Kasi minsan nawawala na rin kami sa kaisipan na napaka-light na lang sabihin ang kabanalan mo. Napaka-light na lang sabihin ang pangalan mo. Na minsan wala nang saysay, nababanggit pa rin ang pangalan mo. Na nakagagawa pa rin kami ng mga bagay, even in your holy place. Nawawala na yung reverence. Nawawala yung fear. Nawawala yung respect. Kasi hindi namin alintana yung kabanalan mo. Lord, sorry. Patawarin mo po kami, Panginoon. At talagang salamat kasi minsan pa ni-remind mo kami sa araw na to kung gaano ka kabanal na Diyos. At yung utos mo na kami magpakabanal dahil ikaw ay banal. Lord, hindi po yun madali para sa amin. That's why we are asking for your help. Hinihingi namin ang gabay mo. Hinihingi namin yung karunungang nagmumula sa iyo. Kasi dumadating kami sa punto na yung katotohanan, limitado lang yung kaisipan namin. Limitado lang yung kaalaman namin. Limitado lang yung understanding namin, Panginoon. That's why we're asking for you again. Bigyan mo kami ng karunungan, kaunawaan, at patuloy na kapahayagan sa iyong mga salita. At yung pagkilala namin sa iyo, God, hindi ka namin kilala sa labi lang o sa isip lang. Yung pagkilala namin sa iyo, we pray, Lord, mas mag-desire kami na makilala ka pa ng lubos. Mas magnais ang bawat isa sa amin na mas maunawaan ka pa namin ng lubos, Panginoon. Na mas mahayag pa ng lubos ang iyong kaninningan sa bawat isa sa amin bilang iyong mga anak na nandito sa mundo na to. Na sa kasamaan ng mundo, huwag kaming maging masama. Sa karumihan ng mundo, huwag kaming maging marumi. Sa kahinaan ng mundo, huwag kaming maging mahina. Tulungan mo kami, Panginoon. Hindi namin kaya, pero kaya mo. At kaya namin kapag kasama ka namin. Araw-araw, lagi mo po kaming samahan. Lagi mo po kaming tulungan. At lagi mo po kaming turuan. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat, Banal na Espiritu. Kinikilala namin ang iyong kadakilaan. At higit sa lahat, God, kinikilala namin ang iyong kabanalan sa aming puso, sa lugar na to, at sa mundo na to. Dahil ikaw pa rin naman ang naghahari sa mundo na to. Ikaw pa rin ang may-ari ng langit at lupa. Sa iyo ito at walang makakaagaw nito, Panginoon. Bagamat may kaaway, O Diyos. Pero sinabi mo sa iyong salita, kami sinasama mo sa parada ng tagumpay. That's why we are victorious, Lord God. We continue to ask for your mercy, Lord. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Kahabagan mo kami araw-araw. Na sa ganung, Panginoon, makasunod po kami sa iyo. At huwag kaming magkulang nawa araw-araw. Salamat po ng marami, Panginoon, kung aming sabot dalangin sa iyo. Amen.